Mapagpalang umaga po. Alas 9:30. Almusal ako. So, pagkagising, siyempre, panalangin, pasalamat sa Panginoon Diyos. Po, pagka natulog tayo, binigyan tayo masarap na tulog ng Diyos. Sabi po dito sa Payment Bible, Unang Thessalonica chapter 5 verse 16. Mag-alak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin, 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun. Kaya nagpapasalamat po tayo. Pasalamat ako na binigyan kami ng masarap na tulog ng Diyos sa kalipas mong damag. Tapos, anong ginawa ko? Medyo galaw-galaw ng konti sa higahan. Nag-stretch ako kahit paano. Kagaya ngayon, nakikita nyo, nag-stretch na naman ako. Meron pang ganito, pampalakas ng daliri. Oh, yan. Para yung daliri lumakas. Then, anong ginawa ko kanina? Uminom ako ng garlic water with calamansi. Pero may luya na ngayon ang ginagawa ko. Imbis na bawang lang, nilalagyan ko na siya ng luya. Pinakukulo ko po yon. O kaya mainit na bagong kulong tubig. Yan. Iinom ako dito. Okay. Tapos, yung garlic water, maganda po sa katawan nyo. Yung bawang, neutralized blood pressure. Siya po ang tumitimbang ng natin, ng dugo natin. Para hindi po tayo high blood, hindi rin tayo low blood. Kaya neutralizer po yung bawang. Ayun naman, yung luya. Alam niyo yung mga testing dito. Yun. Maganda yun dito. Pampalis ng sa lalamunan. Kati-kati. Kaya kung minsan nangangati tayo, inubo tayo. Ayun, yung kalamansi naman, vitamin C yun. Pampalakas ng resistensya laban sa mga mikrobyo at bakterya kasi hanggat nandito tayo sa lupa, nagkalat lang ang mga bakterya, kaibigan. Nagkalat. Hindi natin namamalayan, nalalangap na pala natin. Kaya yun ang trabaho ng kalamansi, vitamin C, Tapos, ano pa? Ay, pinasal ko yung aking mga aso. Ito nga yung pagkain nila, dog food, at saka atay ng manok, balon-balunan. Minimix. Dalawang ganito ito. Tag-isa sila kasi dalawa. Si Summer at Winter. So, wala pa silang ganang kumain. Nakahiga sila, natutulog sila. Pero mamaya, pag gagana ng kumain yan, kakain na rin sila. Kaya, pag nagalaga po kayo ng aso, ayan, payo ko lang. Pag-alaga kayo. Kung hindi nyo kaya, wag nyo silang pakainin tira-tira. Aso yan, may man-best friend ang tawag dyan, pagkatapos papakainin mong tira-tira. Wag. Kailangan ang pagkain nila ganyan. Kaya sabi ko, kung hindi nyo kaya, wag kayong mag-alaga. Kagaya na lang yung nakikita ko po. Mahilig mag-alaga, hindi naman kayang tingin ko kasi makapayatot Gandamatay po sila. Okay, ano pa? Pinasyal ko sila para ma-exercise sila dito sa aming barangay. At the same time, pati ako na-exercise, walking yun At marami naman natutuwa pag nakikita nila kasi pareho silang sitso na hindi pa yung nakalabas yung uso.
Yung isa, kulot, yung isa, unat. Lalaki, babae sila, no? Yung babae, yung unat, yung kulot, yung lalaki, si Summer. At Winter naman yung babae. Okay. Tapos yan, ginawa ko nga sila ng pagkain. So, ngayon naman, ako naman ang kakain. Almusal pala. So, eto po, may kuwakerot ako. Dito, medyo nadagdagan ko ng tubig. Masarap pa rin. Kuwakerot. Pero kung tinapay, palaman peanut butter. Nakapalaman na. May palaman na po sila. Ilagyan ko na ako. Ito. At saka, kape. Yan. Yung almusal naman natin, pagkain, nakalagay naman dito sa Mateo 6:9. Sabi ng Panginoong Yesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, ang provider ng pagkain ng tao ay ang Panginoon Diyos. Sabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya dapat pinagpapasalamat natin. Pinagpapasalamat natin kasi nga, bigay ng Diyos yan. Kung minsan nakakalimutan natin, o kung minsan hindi na tayo nakakapagpasalamat sa iba't ibang dahilan. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal sa amin sa umagang ito, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nanonood po ako dito sa YouTube. Maghanap tayo ng mapapanood. Ano? Tignan natin. Dali lang po unahin natin yung kantang Magpasalamat. Kasi bilang tao, dapat natin pasalamatan sa Diyos ang ating mga kinakain. Ito po, inano ko lang, lalakasan ko lang yung volume, ano? Habang kumakain, ay mapapakinggan natin yung awitin. Salamat sa Panginoon, ano? Okay? Kinig po tayo. Salamat, Panginoon. Ang title, habang kumakain ako. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh,
nababati ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay
narinig niyo po, ano? Napakagandang kanta ni Mr. Nakalagay dito, Francisco Coronel. Siyang umawit. Ano po? Siyang umawit. Ganda ng boses, ano po? Kaya, praise the Lord. Meron pa tayong hanapin dito. Meron pa. Ay, ito. Sa Tagalog pa rin. Ito, in Christ Alone, English. Merong Tagalog version na inawit naman po ni Pastor Sammy Bagkat ng PMCC Fort Watts. So, pakinggan natin. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Pakinggan po natin. Maganda yan. Lumukat mga balakid ang sa iyo'y nakapaligid. Pinuha naman patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng samat mga karahasan. Naglalayo sa Diyos na may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang sa mga bighating may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang Amen. ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang. Magpakatatag kayo at lakasanin niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Deuteronomy 31 verse 6, magandang balita, Biblia Tagalog version 12. Pagkat Diyos ay Diyos mo, na gumawa ng langit at lupa, pangako, hindi kanya pababayaan. Amen! Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang.
Ito napakinggan natin kay Kristo lang. Wala naman po talagang kaligtasan kundi kay Kristo lang Ayan In Christ alone. Basahin ko. Siya po yung pinadala ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Kaya yung Jesus Kristo, Jesus means tagapagligtas. Sa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Walang ibang pangalan, kundi Jesus Kristo. Kaya nung mangaral po ang mga apostol, sila Pedro, sa 5:12 ng Gawa, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Araw-araw pinakikilala po nila si Jesus, siyang Kristo, sa mga tao kasi po hindi alam ng tao ang tungkol sa kaligtasan. Kaya yung mga apostol niya, sila po yung nangangaral patungkol sa ating Panginoong Yesus na siyang tinatawag nilang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Siya po pinadala sa mundo natin para tayo mahango, mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan kasi po lahat ng tao ay nagkasala. Sa Roma 3:23, sabi ni Pablo ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayan. Kaya pinadala po dito si Jesus, hindi nila yung pangalan ng Panginoong Yesus, pero dinadown naman nila. Tao yan, hindi Diyos. Saan ka nakakitang tagapagligtas? Tao? Kaya sabi ko nga sa kanila, ang Kristo nyo, tagapagligtas, pero tao? Ano yan? Kaya ka bang iligtas ng tao? Hindi kayang kailigtas ng tao. Sa Biblia po, hindi tao si Jesus. Bumaba siya galing sa langit dito sa lupa. Tagalangit siya. Taga-saan ng Diyos? Ama namin, nasa langit ka. Tagalangit din ang kanyang ama. Si Jesus, taga-saan siya? Ito, basahin natin. 1:6:38. Anong sabi ni Jesus? Ako'y bumaba mula sa langit. Napakaliwanag, Tagalog na Tagalog. Ako'y bumaba mula sa langit. Di tagalangit siya. Yung kanyang tatay, ang Panginoon Diyos. Taga-saan? Mateo 6:9, pinakilala ni Jesus. Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sasamba lang tayo sa Diyos sa pangalan ng Diyos. Exclusively. Taga-saan ng Diyos? Langit. Saan galing si Jesus? Bumaba akong mula sa langit. Kasi po magama sila, Father and Son sila. Ngayon, ang Diyos ay Diyos. Natural, yung anak niya, Diyos din. Sa pagiging anak ng Diyos. Pagkatapos sasabihin nila, ginagamit pa yung pangalan ng Kristo sa kanilang simbahan, pero ano sabi nila? Tao yan. Kailanman hindi naging Diyos yan.
Pero yung kanilang founder, ay anghel yan. Saan ka nakakitang mas mataas na uri pa yung founder nila, anghel? Samantalang si Jesus, dinown nilang gano'n pero ginagamit ang pangalan. Mga antikristo yan. Kung diyan kayo nakakabilang, layasan nyo yan. Dadalhin lang kayo sa apoy ng impyerno niyan. Iloloko kayo kasi maloloko sila eh. Hindi nila matanggap si Jesus Diyos eh. Natanim sa kanila, tao, puro tao. Eh kung yung apostol nga ni Jesus eh, hindi na sinabing, o sige nga, tignan natin yung isang apostol niya. Sinabi ba diyang, oh Jesus, tao ka? Hindi. Ito, sa 1:20-28, sabi ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Oh, kita nyo? Panginoon niya si Jesus at Diyos niya pa si Jesus. O sinong paniniwalaan mo? Si Tomas o yung founder nilang anghel na oh, eh di si Tomas ang paniwalaan mo, apostol yun eh. Bagamat tinatawag siyang maduda, hindi bali, apostol pa rin. Oh, Panginoon ko, Diyos ko, sabi niya, 1:20-28. Tapos dahil yun ang madalas na ginagamit ng mga iba para supalpalin sila, ang ginawa nila, si Tomas nagulat. Gumawala naman sila ng kanila sariling senaryo. Si Tomas daw, nagulat. Eh wala ka naman nabasang sinabi ni Tomas, ay, magugulatin ako. Wala. Kahit si Jesus, hindi sinabi ni Jesus kay Tomas, oy Tomas, nagulat ka ba? Wala. Kaya itong mga manluloko na ito, yung kanilang founder, anghel, umakyat sa sikatan ng araw, yung ginagamit na yun nasa Revelation chapter 7. Yung isang anghel na umakyat sa sikatan ng araw, siya raw yun. Inangkin niya yung papel nung umakyat sa... Ano pa kaya makakakyat sa araw? Patay na. At tumabog din ng bituka. Ulcer, sakit. Sige nga. Gumawa ka ng senaryo, paano nyo paakyatin yan? Si patay na ulcer. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Niloloko lang kayo ng mga yan. Sige, makinig muna tayo ng isang awitin. Isang awitin na lang po, ano? Ayan. Okay. Ito. In Christ alone. Kinanta ng Southern Seminary. Ayan. In Christ alone, my hope is found. Tubig. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, the fullness of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every
darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first shot to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Yung unang uling lyrics niya, sabi niya, I stand in Christ alone. Alam niyo, bilang tao, manindigan po tayo. Manindigan tayo para kay Kristo. Kasi, lilipas po ang buhay natin dito. Mawawala tayo. Mas maganda po na kay Kristo na tayo. Sige po, ito ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat sa inyong panonood ng aking video. Like. Share na share. Kayo mga nasisiran, mag-share din po kayo. Alam nyo, napakaganda nito. Nakakapakinig tayo ng awitin patungkol sa Diyos. Nakikita niyo pa ako kung pa ako kumakain ng almusal. Sige po, God bless us all. Sana na kayo ng ating video nito nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.